Mga kapatid, alamin na natin agad ang latest sa Bagyong Inday. Nangunguna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, sabi mo kahapon ay hindi magla-landfall ang bagyo. May nagbago ba sa track nito? Yes, Jiggy, itong ang Bagyong Inday ay humina at kaninang umaga umabot na po yan o bumagsak na po yan sa typhoon category ng Pag-asa. Ngayong hapon, napanatili po niyan ang kanyang lakas na nasa 165 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 205 km per hour. Patuloy ang kumikilos, pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 780 km east ng Apari, Cagayan. At Jiggy, hindi pa rin natin ito inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay patungo pa rin dito sa hilagang bahagi ng Taiwan. Pero may kalawakan na ang kabuang sirkulasyon niyan. Ang diametro po niyan ay nag-extend sa hanggang 1,700 kilometers. Kaya bukas hanggang sa Sabado, pinakamalapit po yan dito sa extreme northern Luzon, dyan po sa may area ng Batanes, na kung saan mararamdaman na po dati dyan yung mga pabugso-bugsong hangin na minsan may kasama rin pong malalakas na pag-ulan hanggang makalabas po yan ng area of responsibility sa darating na Sabado. Maliban dyan, itong mga nakaraang araw nga, nagpapaulan na po ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Nagsimula po yan dito sa western section ng Mindanao at ngayon mararamdaman pa rin natin ang hangin ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila. Jiggy? At Alvin, ano yung mga lugar na ulanin dahil sa paghatak ng Bagyong Inday dito sa habagat? Yes, Jiggy, yung ating habagat nga ay nagpapaulan na sa malaking bahagi ng Mindanao, particularly ang kanlurang bahagi nito. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, maging dito sa Sorsogon area. Sa Western Visayas, meron din po tayong malalakas na pag-ulan dyan, lalong-lalo na sa Isla ng Panay at sa Negros Islands. Diyan naman sa area ni Mon, magpapatuloy pa yung ating mga intermittent o manakanakang pag-ulan dyan, lalong-lalo na sa darating na weekend. Posible po yung ating mga malalakas na pag-ulan dyan, ha? At maging dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Cavite at Batangas, lalong-lalo na bukas. Dito sa Metro Manila, maula po ang panahon natin bukas at tataas na po yung ating tsansa ng pag-ulan. Anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng pag-ulan. At Jiggy, ito yung nakakalito, ha. Sa Sabado, palabas na ang Bagyong Inday sa ating area of responsibility, pero mas madadagdagan pa yung ating mga pag-ulan dito sa Metro Manila at sa mga karating lugar nito, gaya ng Zambales at Bataan, maging dito sa ilang bahagi ng Central Luzon. Dahil hindi nga epekto ng Bagyong Inday ang pag-ulan natin, epekto po yan ng habagat. Na kahit nasa labas na ang Bagyong Inday, hihilahin pa rin po niyan ang ating habagat o southwest monsoon. Ganun din po ang ating panahon dito po sa Ilocos Region, mga kabundukan sa Cordillera, kasama po dyan ang Baguio City ngayong weekend. Kaya sa may mga lakad, mag-ready po tayo sa mga posibleng pag-ulan, maaaring idulot ng habagat. Jiggy? At Alvin, nasa below critical level ang Angat Dam na pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Yung mga pag-ulan, makakatulong ba ito para madagdagan yung tubig doon? Yes, Jiggy, itong mga sandaling araw o yung mga unang araw ng habagat natin is makakatulong naman o makakadagdag sa critical level ng dam at posible po yung umabot na or umangat ng kaunti. Pero Jiggy, sa mga susunod na araw ngayong July, marami naman tayong inaasahang rain days o yung araw na maulan. Kaya maiibsan po ang epekto ng kakulangan sa tubig dyan sa dam, pero paghahandaan pa rin po natin ang pagpasok ng El Nino o yung epekto ng El Nino lalong-lalo na sa huling bahagi ng taon. Jiggy? Maraming salamat, News 5 weather frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.